Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na? Paano kung ang pagkalbo ng kagubatan, pagbuga ng polusyon, pagsira sa dagat ay hindi na lang simpleng paglabag sa batas, kundi isang mabigat na krimen laban sa kalikasan? Anong masasabi mo dyan? Ito po, kapanalig, ang layunin ng ating HB o House Bill 8189 o ang Ecocide Prevention Bill na inihain ng Akbayan Party List kasama si Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw. Kung maisa sa batas, ituturing na krimen ang mga gawaing lubhang nakakasira sa kalikasan. Ginagamit sa HB 8189 ang terminong ecocide para tukuyin ang anumang gawain at hindi pagtupad sa batas na maaaring magdulot ng malubha, laganap o pangmatagalang pinsala sa kapaligiran. Ilang halimbawa ang pagpuputol ng napakaraming puno, pagpapatakbo ng mga industriyang sanhi ng polusyon sa hangin at tubig, pagmimina sa mga bundok, pagkukuha ng labis-labis na yamang dagat sa mapanirang paraan, pananagutin ng panukalang batas kapwa ang mga individual at mga korporasyong nasa likod ng mga ito. Kasama rin sa maituturing na krimen laban sa kalikasan ang pagbibigay ng permit sa mga proyekto at negosyong malinaw na nagdudulot ng malawak at pangmatagalang pinsala po sa ating kalikasan. Abay, maganda ang House Bill na ito. Mahalagang bahagi rin ng Ecocide Prevention Bill ang pagkilala sa rights of nature o ang karapatan ng mga ecosystem at species na umiral, magpatuloy, magpanibago at maibalik. Sa ilalim nito, kapanalig, maaaring magsampa ng kaso ang sinumang mamamayan, komunidad o organisasyon sa ngalan ng kalikasan upang ipagtanggol ang mga karapatang ito. Kapanalig sa pagkapanagot sa mga nasa likod ng mga gawaing pumapatay sa kalikasan, matitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay may mundong titirhan at yamang mapakikinabangan. Kung may ganitong batas, pag-isipang mabuti ng mga individual at kumpanya ang mga posibleng epekto sa kapaligiran ng kanilang mga gawain bago pa man isagawa ang mga ito. Habang patuloy ang pagkasira ng kapaligiran, patuloy ding naapektuhan ang buhay ng mga tao. Lalo na ang mga komunidad na direktang umaasa sa kalikasan para sa kanilang kabuhayan, para sa kanilang kaligtasan. Isa rin ang Pilipinas sa mga bansang nanganganib sa epekto ng climate change, ika nga, na nakikita natin sa pagdami at paglakas ng mga bagyong nararanasan natin taon-taon. Tinadalaw po tayo mga 15 hanggang 20 bagyo araw-araw. Kung patuloy ding mawawala ang mga kagubatan dahil nga sa pagputol sa mga puno at mga kabundukan dahil sa malawakang pagmimina, ano pa, kapanalig, ang matitira upang protektahan tayo sa malalakas na bagyo, ika nga. Tingnan nyo nangyari sa Cebu last year, di po ba? Matagal nang binigyan diin ng Santa Iglesia ang pananagutan nating lahat sa pangangalaga sa kalikasan. Sa isang pastoral letter noong 2019, ipinaalala sa atin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na ang pagkilala sa karapatan ng kalikasan ay bahagi po ng pananawagan sa ecological conversion. Hindi hiwalay ang tao sa kalikasan. Tayo'y bahagi nito at patuloy na nakikipag-ugnayan dito. Bilang mga Kristiyano, lalo na Katoliko, ang pangangalaga sa sanlilikha ay bahagi ng ating pananampalatayang buhay. Sabi nga sa sa mga awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Kapanalig, dahil ang Diyos ang may likha at may-ari ng lahat, wala tayong karapatang abusuhin ito. Sa halip, tinatawag tayong maging mabubuting katiwala o managers at maging responsable sa paggamit ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
o kaya'y ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dapat din nating tandaan, ang mundong ito ay hindi lamang para sa atin sa kasalukuyan, kundi para din sa mga susunod na henerasyon. Salit-saling lahi, ika nga. Anong uri ng mundo ang nais nating iwan sa ating mga anak at apo? Ganitong tanong ang kailangan nating pag-usapan dahil ang mga pinsalang ginagawa sa kalikasan ngayon ay tiyak na mamanahin ng mga darating na salinlahi. Ang mga epekto nito, lalo-lalo na negatibong epekto, ang magmamana ay ang mga susunod sa atin. Kaya kapanalig, mahalagang papel ang ginagampanan ng bawat mamamayan sa mga usaping pangkalikasan. Ang pagsuporta sa Ecocide Prevention Bill ay isang mahalagang hakbang upang mapigilan ang malawakang pagkasira ng sanilikha at upang pangalagaan ang mundong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Huwag po natin kalimutan, kapanalig, hindi tayo may-ari. Tayo lang po ay bed spacer sa mundo. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.